So yun mga katropa, natapos ko na yung ibang trabaho ko mga katropa. Ngayon pupunta na tayo dito sa ating overhaul, Ford Everest 3.0. So ngayon, yung first na gagawin natin mga katropa, susukatin natin yung side clearance saka end gap clearance. So isi-share ko sa inyo para magkaroon ng idea yung mga beginners. Hindi lang puro end gap yung sinusukat natin. So ngayon susukatin natin yung side clearance para magkaroon din ng idea yung iba mga katropa. So yan, naka-ready na yung ating top ring, second ring at oil ring. Pati si piston, bago. Tapos nagpalit din tayo ng piston ring, bago rin yan. So OEM lang yung ating piston ring mga katropa. Ito yung ating piston ring. Yan o, K-FAP. Parang original lang mga katropa pero OEM. So yan nga, meron siyang top ring, second ring, oil ring. Yan. So ngayon, share ko sa inyo yung sukat ng ating side clearance para magkaroon ng idea yung iba. Tapos yung end gap clearance ng ating piston ring kung pasado ba sa specs mga katropa, saka ito kung pasado ba sa specs. So meron tayong specs na susundin mga katropa. So ito yung sa side clearance WE, ayan, ito yung sa side clearance. So ito naman yung sa ating WE na end gap clearance sa mga katropa. So umpisa na natin mga katropa para makita nyo na kung paano natin sukatin. The Mechanic TV. Who made this? The Mechanic TV channel, dito ay manood ka. Click mo subscribe button, click yung bell, updated ka sa mga paparating namin na gawain. Alam mo na, subaybayan galaw ni Sir Edgar, manapat The manood Mechanic ka. TV. So umpisa natin sa top ring mga katropa. Meron tayong sukat sa top ring na 0.06 hanggang 0.010 yung ganung limit. So sa pagsusukat ng side clearance, pag ganyan yan mga katropa, yan, para makita nyo yan. So ipapasok natin yung piston ring. Tapos siyempre, yung panukat natin ay yung pinakamanipis ko rito sa aking feeler gauge ay 0.05. Ito 0.05, ito 0.010. Subukan natin sa 0.05. So yan, ibig sabihin pumasok yung 0.05 natin mga katropa. Medyo ano pa, medyo maluwag lang ng konti. Yan. So siguro yung clearance nito nasa ano, nasa 0.08. Yan. Try natin yung 0.010 kung papasok. So ayaw na pumasok mga katropa yung 0.010. So ibig sabihin pasok sa spec, nasa 0.08 siya mga katropa. So punta tayo sa second ring. Second ring, yung kanyang clearance sa second ring 0.04 hanggang 0.08 mm mga katropa. So gagamit tayo ng 0.05 side clearance. So yun o, pumasok yung 0.05. yan o, medyo masikip, hindi ako nagkakamali, nasa 0.06. yan. So pasok naman sa specs mga katropa yung ating clearance. Pagdating sa oil ring 0.02 hanggang 0.06 mm yung oil ring. Try natin tong 0.5. Ayaw yung pumasok sa 0.05 mga katropa. Yan o, pwedeng 0.03 or 0.04. yan, ayaw pumasok sa 5. So yung pinaka maximum niya ay 0.06. So ayaw, nasa 0.03 or 0.04 yung side clearance ng ating oil ring. So pasado naman lahat mga katropa. Yung pinaka maximum ring length clearance niya mga katropa 0.15 mm. Pag pumasok pa yung 15 mm yung maximum, ibig sabihin po pwede pa yun. Pero mas maganda na yung nasa standard tayo mga katropa. So pasok sa standard yung ating side clearance. Punta naman tayo sa ating end gap clearance. So dito naman tayo sa top ring, end gap clearance mga katropa. Tulak lang natin papasok. Yan. So yung clearance niya ay nasa 0.22 hanggang 0.33. So gagamitin na natin itong 25 para sure. Kalahati. Yan. So maluwag sa 25. So gamitan natin sa 30.
Uy, sakto-sakto sa 30 mga katropa. Ayan o. Sakto-sakto yung 30 yan. So, lagyan natin ng 40. Tingnan natin kung papasok. So, ayaw nang pumasok sa 40 mga katropa. Ayan o. So, nasa 30, 31, 32 mga ganyan mga katropa. Yung ating clearance ng top ring. Si 30. Smooth na smooth sa 30 mga katropa. Ayan o. Smooth na smooth. Ayan. Smooth na smooth siya sa 30. Ayan. So dito tayo sa second ring. Second ring. Ayan. Tara pa. Kita pa. Ito Ishimiya. Ito ATF. ATF ya. Sini. Corner. Ito kayo. Dalang kayo. Corner. So dito tayo sa second ring. So yung standard sukat natin sa second ring ay 0.50 to 0.65. Medyo malaki na mga katropa. 0.50 to 0.65. So dito tayo sa dalawa, 50 and 60. Ayan. So sa 50 tayo. Ayun. Pasok naman yung 50 mga katropa. Ay, meron pa siyang clearance na ano na natin kumalaw. $50 to 60. 0.50 to 0.65. So gamitin natin ng 50. Yun, pasok yung 50. Tingnan natin sa 60. Ayaw pumasok ng 60. Ibig sabihin naglalaro sa 55 mga katropa. Pasok pa rin. Kasi yung ating standard clearance 0.50 to 0.65. So ngayon dito tayo sa oil ring. Ayan, sa oil ring tayo. Pagdating sa oil ring, yung kanyang sukat ay 0.22 to 0.50. Siyempre, tignan natin si 25. 25, maganda yung clearance sa 30. Uy, maganda yung clearance sa 30. Pasok pa rin. Sa 40. Ayaw na. So nasa 30, 0.30. So pasok pa rin kasi 0.22 to 0.52 mga katropa. So wala tayong babaguhin sa ating piston ring. Pasok naman sila sa standard mga katropa. Nakatsempo tayo ba? Nakatsempo tayo ng ring. Side clearance okay, end gap clearance okay. So yun, pasado naman sa end gap mga katropa, saka sa side clearance. So inuuna ko yan, siyempre uunahin natin pag nag-overall tayo. Siyempre inuuna natin yung piston ring. Sinusukat mga katropa. Marami pa, hindi lang yan yung susukatin natin. Sinusukat pa nga dyan yung ito. Sinusukat pa nga yung diameter nitong piston natin na ito mga katropa. Pin, itong bushing sa connecting rod, sinusukat pa yan mga overhaul. Maraming sukat-sukat sa overhaul kung talagang susunod lang tayo sa ano. Pero siyempre visual checking lang tayo para makita lang natin kung fail ba or good pa ba or bad na mga katropa. Yan, tinitignan lang natin. So siyempre yung pinaka-sensitive dyan, kasi yung dito naman kapag nag-fail, merong clearance yung dito sa bushing. So alam nyo na magiging ano, siyempre parang ganun mga katropa, parang ubos yung bearing nyo, pero ito lang pala yung ano, may bushing kasi rito yan pagka maluwag na. Isa rin sa dahilan kung bakit umiingay mga katropa. Yan. So siyempre yung pinaka main ano natin, si compression, si piston ring siyempre. So yun nga mga katropa, pasado naman. After natin sa piston ring, i-set na natin sa piston ring yan, kakabit na natin. Tapos pupunta naman tayo sa ating main bearing.